January 25, 2015, nang maganap ang pinakakontrobersyal na balita sa hanay ng mga kapulisan at ito ay noong isagawa ang misyon ng mga SAF Troopers o Special Action Force na tinawag nila na Oplan Exodus. Layunin ng misyong ito na hulihin buhay man o patay ang mga high-ranking members ng MILF at ito ay sina Zulkifli Abdir o Marwan at Abdul Basit Usman na mayroong milyon-milyong patong sa ulo. Subalit sa 41 na miyembro ng 84th Special Action Force Seaborn na siyang nataso na pumasok sa kuta ng dalawang nabanggit na mga high-ranking members ng MILF ay 32 lamang sa kanila ang nakalabas ng buhay at 14 pa sa kanila ang malubhang nasugatan. Samantalang sa hanay naman ng 55th Special Action Force na siyang nagsisilbing blocking force na binubuo ng 36 na mga miyembro ng mga SAF Commandos ay 35 sa kanila ang hindi nakalabas ng buhay at iisa lamang ang maswerteng nakaligtas. Masakit mang isipin pero nang dahil sa kapabayaan ay namatay ng walang kalaban-laban ang 44 na mga SAF Commandos. Mabuti na lamang at mayroong nag-iisang nakaligtas at witness sa nangyaring mamasapan o massacre at siya ay walang iba kundi ang tinaguriang Achilles, the great warrior ng SAF na si PO3 Carlos Bacali Bucaig. Subalit makalipas lamang ng 3 taon sa eksaktong anibersaryo ng himalang pagkakaligtas ni PO3 Bucaig noong 2015 ay ang kaisa-isang witness versus Purisima at Pinoy ay namatay dahil sa pagsabog ng granada. Pero ang tanong, ano kaya ang dahilan? Bakit siya nasabugan? Totoo kaya ang mga haka-haka na sinadya talaga siyang patayin para mawala ng kaisa-isang witness sa nangyaring pagkalagas ng 44 na mga SAF troopers sa Maguindanao? Well, malalaman natin yan maya-maya pero bago yan ay balikan muna natin ang nakamamanghang kwento ni PO3 Carlos Bacali Bucaig. Matapos makagraduate ni Carlos Bucaig sa kanyang criminology course sa Northern Philippines College for Marine of Science and Technology noong 2005 sa La Union, ay hindi na siya nagsayang pa ng panahon at sinikap na kumuha kaagad ng board exam upang maging ganap na criminologist at sa kabutihang palad ay pinalad nga itong makapasa sa licensure examinations noong September 21 noong ding 2005. Bata pa lamang talaga si Carlos ay pangarap niya na ang maging isang pulis. Siya ay pampito sa 9 na magkakapatid na pawang lumaki at nagkaisip sa Barangay Ulao, Buline sa Abra. Sa katunayan nga ay sumubok pa siyang pumasok ng 6-month short course sa automotive pagkatapos niya sa high school pero sadyang ang pagpupulis talaga ang gusto niya. Kaya naman nang makapasa ito noong 2005 at habang inaantay ang schedule ng oath-taking ceremony ay sinubukan niyang mag-apply bilang army subalit hindi ito nabigyan ng pagkakataon. Pero sa halip na tumambay muna ay nagtrabaho muna siya bilang isang security guard. Makalipas ang 2 taon ay pinalad naman siyang makapasok sa PNP recruitment course at matagumpay na natapos ang Philippine Public Safety Course noong 2007 sa Camp Vicente Lim, Calamba, Laguna. Ilan sa mga kinuha niyang special training o schooling ay ang Commando Course, isang Special Operation Training Course at ang Urban Counter-Revolutionary Warfare Course na isa namang Offensive Tactical Skills at Defense and Survival Training Course for Terrorist Operation. Sa suluunang nadestino si Carlos Bucaig na nooy may ranggo na bilang PO3 at nadestino rin siya sa Mindanao at Zamboanga. Isa si PO3 Bucaig sa nanguna sa matagumpay na Zamboanga City Siege noong 2013 kung saan ay may 16 na barangay na pilit na sinasakop ng mga rebeldeng MILF sa ilalim ng pangunguna ni Nurmi Suari dahil sa hindi pagsunod sa nangyaring 1996 Peace Talk Agreement. Isa itong kasunduan noon sa pagitan ng MILF at gobyerno tungkol sa isang usaping kapayapaan. Ngunit ayon sa mga rebelde ay bigo ang pamahalaan ni Patapad kaya naman nag-alsa ang mga ito. January 25, 2015,
nang napasama rin si PO3 Bukaig sa makontrobersyang nangyaring secret mission na tinawag na Oplan Exodus. Ang layunin ay ang pagkuha o mag-serve ng warrant sa isang international terrorist na si Marwan na siyang responsable sa malawakang pagbomba sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tunay nga na kumilos ang kapangyarihan ng may kapal sa buhay ni PO3 Carlos Bukaig dahil sa tindi ng nangyaring bakbakan sa kanilang pagitan laban sa mga rebeldeng BFF at MILF ay himala itong nabuhay na siya namang ikinasawi ng kanyang mga 44 na mga kasama na ngayon ay kilala bilang SAF-44. Gayon pa may hindi nakaisip ang sundalo na tumalikod sa kanyang katapatan sa harap ng bandila ng Pilipinas. Nagnais pa rin ito na maglingkod sa bayan, bumangon at tumindig sa kabila ng durog at pagkalugmok na damdamin sa nangyaring pagkasawi ng mga kasamahan sa madugong labanan sa Mamasapan o Maguindanao noong January 25, 2015. Dahil sa nangyaring yun ay naisip ni PO3 Carlos Bukaig na magpadestino na lamang siya sa Abra upang makapagsilbi sa kinalakhang bayan. Bagay na kinatuwa ng bahagya ng kanyang mga magulang sapagkat nailayo si Carlos sa mga posibleng malawakang engkwentro bagamat alam nila at batid ang peligro na tinahak na propesyon ng kanilang anak. Sakto namang nakaplanong magpakasal ng taong ding yun si Carlos kay Jubel Sangladan na isang OFW. Naging masaya ang kanilang relasyon kahit na LDR ang kanilang pag-iibigan. Sa pag-uwi niya sa Abra ay agad siyang na-assign bilang team leader ng Patrol PPSC Provincial Mobile Force Company. Ipinatawag naman ni PCI Abdilon Galong si PO3 Carlos upang ipaalam sa kanya na isa siya at ng ilan pang mga pulis ang napili upang mag-secure ng kaligtasan ng mga VIP sa darating na piyesta ng Nuestra Señora de la Paz sa Abra na magaganap sa January 25, 2018. Ayon kay PCI Abdilon Magalong na Deputy Force Commander ng Provincial Mobile Force Company ng Abra, ay kumpiyansa siya sa kakayahan ni PO3 Bukaig dahil sa magandang background skills nito. Ipinaalam din sa kanila ni Abra Representative Joseph Bernos na 2 weeks ago ay may mga natatanggap itong threats at ganoon din ang asawa niyang si Minchi Bernos na mayor ng La Paz kaya't hiniling nga nila ang dobling security. Araw ng mismong piyesta ay muli pang pinaalalahanan ni PCI Magalong sina PO3 Bukaig na maging alerto dahil hindi maganda ang pakiramdam nito. Maayos naman ang pwesto ng mga security at nakapaligid sila sa buong plaza. Siya at ang kanyang kasama na si PO2 Francel Kitoyan ay nakapwesto malapit sa stage, malapit sa mga bisitang VIPs. Maganda ang naging takbo ng kapistahan ng gabing iyon. Halos patapos na nga kung tutuusin. Inaantay na lamang nila ang inihandang fireworks display show at napagkasunduan na lights off o walang anumang ilaw upang mas ma-appreciate ang ganda nito. Subalit dito pa lang pala mag-uumpisa ang malaki ring pasabog ng mga kalaban nila. Plano rin pala ng mga ito na isabay ang pagpapasabog sa lugar sa ingay ng fireworks. 1:30 AM nang sinimulang patay na ang mga ilaw para simulan ang planong fireworks display. Ilang saglit lang matapos patay na ang mga ilaw ay isang kakaibang pagsabog na tila ba isang granada ang narinig ng maraming tao malapit sa pwesto ni na PO3 Bukaig at Kitoyan. Hindi nagtagal ay merong ulit sumabog at dahil na rin sa sigawan ng mga tao, pagkagulat at pagkataranta ay pansamantala nilang binuksan ng ilaw. Sa pagbuhay ng ilaw ay dito tumambad ang maraming tao na sugutan kabilang dito sina Bukaig at Kitoyan. Ayon kay PCI Galong ay dahil sa lakas ng pagsabog ay on the spot ay patay ang dalawa. Sugatan din ang mag-asawang Bernos ngunit kalaunan ay naideklarang ligtas. Kasama ang cameraman sa malubhang tinamaan at na-recover ang lever ng dalawang granada na ginamit. Nang malaman ng asawa nito na si Jubel ang nangyari sa asawa ay agad itong umuwi ng Pilipinas. Paglalahad nito sa sobrang sakit ay tila ba gusto niya nang sumunod sa asawa. Tanging ang Diyos na lamang ang kanilang naging sandalan ng mga oras na iyon.
Ganon na lamang rin ang pighati at panghihinayang ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa kabila ng nangyari ay dito nagsilabasan ng mga haka-haka. Ang tanong ng marami ay, para kanino ba ang ginawang pagsabog? Ito ba ay para sa mag-asawang Bernos o para kay P.O. Bucaeg na siyang nag-iisang witness sa isinasagawang investigasyon sa totoong nangyari sa Mama Sapano kung bakit walang rescue na dumating? Mga tanong kung saan ay pilit na hinahanap ng mga pamilyang nasawi upang mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng mga ito. Dahil sa mga nagsilabasang espekulasyon ay agad na nagsagawa ng mabilisang manhunt operation sa ikadadakip ng mga suspect. At makalipas ang ilang buwan na paghahanap ay matagumpay na kinilala ni Chief Superintendent Edward Carranza, Regional Director ng Procor o Police Regional Office ng Cordillera, ang tatlong suspect. Sa bisa ng warrant of arrest ay nagsagawa ng joint force ang Lagayan Municipal Station at Abra Police Mobile Force Company. Sa pangunguna ni P.O. Jimmy Villar ay nahuli ang tatlong suspect sa pagpapasabog at ito ay sina Joel Malyari Bulacas, 45 years old, residente ng Sitio Kiwas, Barangay Pulot, Lagayan, Abra, kasama ang dalawa na sina Roel Escalante at LJ Biang at nahaharap sa 2 counts of murder at 26 counts of frustrated murder. Nasayang ang buhay ni P.O. Bucaeg sa kamay ng kapwa Abraños. Marami pa sana magagawa si P.O. Bucaeg subalit binawi ito ng maaga. Ganon pa man ay nasagot din sa pagkakahuli ng mga suspect na ang pakay ng pagpapasabog na sinagawa ng mga ito ay para pala kay Abra Representative Joseph Santo Niño Bernos at asawa nitong Lapas Mayor na si Minchi Bernos. Kinilala naman ni Pangulong Duterte ang kabayanihan ni P.O. Carlos Bucaeg at nangakong magbibigay tulong sa naulilang pamilya nito. Nakakalungkot mang isipin na ang tinaguri ang Achilles na isang bayani ng digmaan at himalang nabuhay ngunit namatay saktong 3 taon ng kanyang milagrong pagkakaligtas noong January 25, 2015 sa Maguindanao ay malugod pa rin naming ipinababatid ang aming taus-pusong pagsaludo para sa kabayanihan na inalay nyo para sa inang bayan.